Magandang hapon mga kahuan. Sa paglubog ng araw, habang unti-unting dumidilim at pinapalamig ng dapit hapon ang ating kapaligiran, narito na naman ang weather ni Juan upang magbigay ng pinakahuling balita tungkol sa ating panahon. So sit back, relax at panoorin ang ating pinaka-latest na weather update. Patuloy pong epekto ng northeast monsoon dito sa may northern and central Luzon. So ibig sabihin po, generally preskong panahon ang mararanasan doon at possible lamang po yung may hinang ulan, lalo na sa may silangang parte ng northern and central Luzon. Samantala, nakapasok na po ng Philippine Area of Responsibility itong minomonitor po natin na low pressure area sa may silangan ng Mindanao. And as of 3 in the afternoon ay nasa 960 kilometers ito, silangan ng Caraga Region. Base po sa analysis ng Pag-asa, particularly sa wind forecast na isa sa ating mga binabantayan na models, ay inaasahan po ang unti-unting paglapit nitong low pressure area sa ating kalupaan. Bagamat mababa naman po yung tsansa na sa loob ng 3 araw ay ito'y magiging isang ganap na bagyo. So by tomorrow evening, possible po na lumapit pa ito dito po sa may silangan ng Eastern Visayas at nananatiling mababa yung chance na maging isang bagyo. Pagsapit po ng October 31, that's Tuesday, possible po na malapit na sa may Samar provinces yung sentro nitong low pressure area. And then pagsapit po ng unang araw ng Nobyembre, ng gabi, ay maring naglandfall na ito or malapit dito sa may parting Samar provinces and Bicol region. At kitang-kita rin po for the next 3 days yung linya kung saan nagtatagpo po yung hangin galing sa silangan. For example, dito na lamang po, no, yung hangin galing sa silangan na mainit plus yung malamig na northeast monsoon, meron po tayo nakikitang linya dito. Ito po yung shear line. So ibig sabihin po, by tomorrow, meron na tayong shear line dito sa may eastern portions ng Southern Luzon and Visayas. Pagsapit po ng Tuesday, possible yung shear line dito sa may malaking bahagi ng Southern Luzon. At pagsapit ng November 1, maring apektado na rin po ng shear line ang malaking bahagi ng Southern Luzon pa plus parts of Central Luzon, including Metro Manila. For the next 12 hours or mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw, possible po ang mataas na tsansa ng ulan dito sa may Batanes and Babuyan Islands, epekto po yan ng northeast monsoon. So possible yung light to moderate rains. Ilang bahagi pa po ng Luzon, dito sa may Northern Luzon and Central Luzon, asahan pa rin po natin yung pulu-pulong mahinang ulan, lalo na sa may Cordillera Region, kita itong kulay puti na ito, plus ilang bahagi pa po ng Cagayan Valley and Aurora, dulot din po yan ng northeast monsoon. Ilang bahagi pa ng bansa from Southern Luzon down to Mindanao, possible naman po yung mga localized thunderstorms o yung mga pag-ulan na nagtatagal lamang ng 1 hanggang 2 oras. And for this afternoon hanggang evening, possible po dito sa may parting Quezon Province, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, ilang bahagi pa ng Bicol Region and Samar Provinces, dito sa may Palawan, sa may northern portion, at sa parting Mindanao, mataas po ang tsansa ng pag-ulan dito sa may parting northern Mindanao, plus yung mga kalapit bayan, dito po sa may Bangsamoro Region and Soc-Sabgen at region, at ganoon din po dito sa may Zamboanga del Norte. By tomorrow po, araw ng eleksyon, asahan po ang maulang panahon sa silangang parte ng Luzon. Kung dito sa Bicol Region, asahan yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms dulot po ng shear line. Kaya mag-ingat po sa mga posibleng baha at pagguho ng lupa. Magdala rin po ng payong ang ating mga kababayan dito sa may Quezon Province, Aurora, and Cagayan Valley. Asahan din po ang makulimlim na panahon dahil po yan sa northeast monsoon at sasamahan din yan ng mahihinang pag-ulan. Ilang bahagi pa ng Luzon, kabilang po ang Metro Manila, halos similar na weather conditions. As today, Sunday, asahan pa rin po ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa araw ng eleksyon at makakaranas ng pulu-pulo at may hinang pag-ulan lamang. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, by tomorrow, asahan po ang maulang panahon sa may Eastern Visayas dahil po dun sa shear line o yung linya kung saan nagtatagpo ang mainit at malamig na hangin. Kaya magdala po ng payong at mag-ingat din sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman sa may Western and Central Visayas, by tomorrow, asahan naman ang bahagyang maulap at minsan nagiging maulap ang kalangitan lalo na sa tanghali hanggang sa gabi at mataas din po ang tsansa ng mga localized thunderstorms. At panghuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, asahan pa rin ang bahagyang maulap at minsan maaraw naman na umaga na sasamahan ng mataas sa tsansa ng mga pag-uulan or pagkidlat pagkulog, lalo na po dito sa may Northern Mindanao, Caraga Region, and Davao Region. Yung mga magiging pag-ulan po nito ay hindi naman direct effect nitong low pressure area. By tomorrow, wala naman tayong inaasahang gale warning, pero inaasahan po natin yung maalon na karagatan dito sa may Northern Luzon at sa mga susunod na araw pa, or particularly hanggang November 2, Thursday, is possible pa rin yung malakas na northeast monsoon over Northern and Central Luzon
at affected na rin po itong baybayin ng Quezon and Bicol region. Kaya mag-ingat po sa mga matataas sa mga pag-alon, lalo na yung mga uuwi sa kanilang probinsya at yung mga babalik din po dito sa Maynila pagsapit po ng bagong mag-weekend. And for the next 3 days, inuulit po natin magiging maulan in general for this week dahil po dun sa low pressure area na papalapit dito sa may Samar provinces and Bicol region na posibleng tumawid din dito sa may parting Calabarzon and Mimaropa. Then inaasahan din po yung pag-ulan dahil sa shear line over here sa may Southern Luzon, kabilang ang Metro Manila, at yung sa may Northern and Central Luzon, lalakas naman po yung amihan or northeast monsoon na siya magdadala ng mahihinang ulan at bahagyang paglamig ng temperatura. So kung dito sa Metro Manila, apektado tayo ng amihan sa huling araw ng October at sa unang araw po ng Nobyembre, asahan yung bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na sasama ng pulupulong mahina pag-ulan. Pero pagsapit po ng Wednesday ng gabi, makulimlim na ang panahon at magpapatuloy po yan maaring hanggang sa Friday dahil po dun sa shear line, kaya asahan po yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms at possible na may effect na rin po ng low pressure area kaya magdala po ng payong. Sa ating mga kababayan po for Baguio City, apektado po tayo ng amihan for the next 3 days. Asahan pa pagsapit po ng Tuesday ang bahagyang maulap at minsang maaraw na kalangitan na sasamahan lamang na may hinang ulan sa hapon. Then pagsapit ng Wednesday and Thursday, makulimlim na panahon at sasamahan din ito ng mahinang ulan sa araw o sa All Saints Day, and then sa All Souls Day naman po ay aasahan ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan for the entire Cordillera region. Sa ating mga kababayan po sa Kabikulan, magdala rin po ng payong at mag-ingat sa mga pag-uulan. From Tuesday hanggang sa mga unang araw po ng Nobyembre, asahan po yung makulimlim na panahon at sasamahan ito ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms, lalo na po sa November 1. Sa mga lalabas po papunta sa kanilang namayapang kamag-anak po, magdala po ng payong, mag-ingat sa mga pagbaha dahil magiging maulan, dulot ng low pressure area plus the shear line. Sa ating mga kaigsuonan din na over Metro Cebu, magdala rin po ng payong. Tuesday and Wednesday, asahan ng makulimlim na panahon na sasamahan ng kalat-kalat na ulan dahil po dun sa shear line for the entire Central Visayas po yan. Mag-ingat sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Then pagsapit ng Thursday, bahagyang bubuti ang panahon at mababawasan ang mga pag-uulan. At panguli sa atong mga kaigsuonan din over Metro Davao, Tuesday hanggang Thursday, asahan naman yung bahagyang maulap at minsang maaraw na umaga. Then mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. At mainit naman po dito sa may parting southern portion of Mindanao, kabilang na rin ang Soc-Sabjen, hanggang 33 degrees Celsius na maximum temperature sa tanghali. Ang araw ay lulubog, 5:29 ng hapon mamaya, at mas late itong sisikat bukas, 5:51 ng umaga. Mga kahuwan, dito po nagtatapos ang ating huling update tungkol sa panahon para sa araw na ito. Naway nakatulong sa inyo ang ating weather updates. Para sa inyong pang-araw-araw na update, trivia at kaunting dagdag kaalaman tungkol sa panahon at klima ng ating bansa, siguraduhing pindutin ang subscribe button. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para siguradong makakatanggap ka ng notification update sa tuwing may bagong palabas na video ang Weather ni Juan. Abangan ang susunod na Weather ni Juan update bukas po ng umaga. Ingat palagi at maraming salamat mga kahuwan.